Hello, Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate kayo. Thank you. So, first card ninyo ay stillness. Ayan. So, it's time for you to, step back muna from being busy. No? Atras ka muna sa inyong daily grind. Atras ka muna, pahinga ka muna from being busy, no? With your hustle and bustle. Pahinga ka muna. Put yourself into stillness muna. Kasi kailangan mo dito na magpahinga. Kailangan mo dito na pagpahingahin mo ang katawan, give your mind some rest, ganyan, para makalma ka muna, yung ganyan. Kasi baka meron ditong kumbaga exhaustion, no, na nararanasan. Kaya papaano ka magiging maganda ang inyong pakiramdam onwards if tuloy-tuloy ang ginagawa mo. Alam mo nang pagod ka na, alam mo nang gulong-gulo na ang isip mo, pero tuloy ka pa ng tuloy, no? So, hindi magkakaroon or hindi magbubunga ng maganda ang ganyan, no, na ipakiramdam. Mas lalo ka lang dyan magkakamali kasi hindi ka naman na makakapag-concentrate na maayos, hindi ba? Kung ikaw ay gulong-gulo na, pagod na, yung ganyan. Kaya, step back muna, put yourself into stillness para na makapag-isip-isip ka din muna. Okay? At makapagpahinga, makapag-replenish ka ng lost energy mo. Okay? So, we have embracing. So, siguro Taurus, ang iba sa inyo dito, you are, at this time, parang you are soaked in various kinds of emotions. Pwedeng mixed emotions ang nararamdaman ninyo. I can sense na parang naguguluhan to the extent na parang naguguluhan na kayo kasi halo-halo na emosyon ang nararamdaman ninyo regarding a situation. But with the embracing energy, parang you're just going to embrace whatever kind of emotions ang nararamdaman mo sa ngayon. Parang you are going to honor every feeling, every emotion, no, na nararamdaman ninyo. Hindi ninyo to kukontrahin, um, hindi ninyo to iiwasan. Parang gusto mo lang na mag-give in doon sa kung ano man ang inyong nararamdaman. Kung kayo'y nalulungkot, then so be it. Okay? If you feel mo yung lungkot, no? Parang ganon. Kung ikaw naman ay excited, you are going to choose, diba? To be excited. Yung aakapin mo talaga. Parang i-own mo kung ano man ang inyong nararamdaman. No? So parang ganon, no? Parang may sense of surrender dito. Kung ano ang dumating, you're going for it. No? Yung ganon ba? So, we have love. Wow. So, in love. Siguro, ang iba sa inyo dito, Taurus, pwede na meron ditong kasalan. This is also a time na maaring meron ditong engagement na magaganap, diba? Oozing with love si Taurus. You are going to be oozing with love. Magkakaroon dito ng kilig, no, na mararamdaman si Taurus. So, kaya pala, Taurus, parang halo-halo ang emosyon na nararamdaman ninyo. Kasi when you're in love, 'di ba? When you're in love, minsan din napagdududahan mo ang sarili mo. 'Di ba? Minsan meron ka rin takot na nararamdaman, 'di ba? And at the same time, saya, excited, kilig, 'di ba? Yung ganon, kaya pala mixed emotion ang pwedeng nararamdaman ng iba sa inyo rito. So, pwede na meron na ditong nag-propose sa inyo or meron ka ng pinag-proposean, depende sa inyong sitwasyon. And kaya siguro mixed emotion ka kasi, 'di ba? Baka nasa cloud 9 ang inyong pakiramdam, 'di ba? Kaya yun, pipick up ko dito, you're going to be very excited as well. Kasi most likely positive, no, yung naging sagot sa inyo ng yung taong pinagproposan mo.
So, by the way, maraming salamat for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na po kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Kasi malaking bagay po yun sa akin. Thank you. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto po ninyo na mag-join sa membership. Okay? Thank you. So, yung next message, be proud of yourself. Dapat lang, Taurus. Okay? Maging proud ka sa sarili mo. Kasi, kung ano man itong na-achieve mo sa ngayon, ano man yung mga accomplishments na meron ka, take stock of them kasi you've worked for it. Diba? Pinagtrabahuan mo sila. Hindi mo sila hiningi. Hindi yung binigay sa'yo na tagumpay ninyo, kundi pinagtrabahuan mo. Pinagsikapan mo. You've exerted a lot of effort para ma-achieve mo to. Kaya dapat lang na maging proud ka sa sarili mo. 'Di ba? Pat yourself on the back, no? Sabihin mo sa sarili mo, good job, Taurus, good job. 'Di ba? Kaya dapat lang, no, na maging maging proud ka sa kung ano man ang nakamit mo. All right? We have new moon in Libra, know you are loved. See? For some of you, 'di ba? For some of you, pwede na ang iba sa inyo rito din, no? Baka nagtatampo na kayo sa mga mahal ninyo sa buhay. Baka ang iba sa inyo nagtatampo, 'di ba? Kasi sa panahon siguro na kailangan mo ang kapamilya, ang kaibigan, ang dadamay sa iyo, parang wala kang mahagilap, 'di ba? Kaya siguro nagtataka ka sa sarili mo. Ano to? Wala bang nagmamahal sa akin? Ako lang ba yung laging nagbibigay? Ako lang ba yung nagmamahal? And no one is loving me? 'Di ba? So, pwedeng merong ganong ganap, merong ganong pakiramdam ang iba sa inyo rito. Na napapatanong ka sa sarili mo, napapatanong ka sa divine. Kaya, eto, this could be sagot sa inyo. You know you are loved. Marami din ang nagmamahal sa'yo, Taurus. But, sometimes talaga hindi natin mahagilap, no, mga taong ito. Pero wag kang mag-alala, hindi ibig sabihin na hindi mo sila makontak, hindi ibig sabihin na no one was willing to be by your side, or kasi po pwedeng wala ka talagang mahagilap. 'Di ba? Wala kang makausap, no? But hindi naman siguro to ibig sabihin, no, na 24 hours ka nang nagko-contact sa kanila. Hindi ka sinasagot, 'di ba? Maaaring ang iba sa inyo nasa abroad, 'di ba? Time difference, no? Pwedeng nararamdaman mo lang siguro ito na walang nagmamahal sa iyo. Na because for siguro like for few hours maybe you are looking for someone, 'di ba? Na pwedeng dumamay sa iyo, parang gusto mo silang siguro na magkaroon ng kakwentuhan, gusto mo nang merong makikinig sa iyo na mapagkakatiwalaan mo, and for few hours wala kang mahagilap, kaya baka naisip ninyo na walang nagmamahal sa iyo kasi wala kang makausap, wala kang mahagilap, no, sa mga taong mahal mo, ganon, no? But ito ang assurance sa inyo ng universe, know that you are loved. Okay? Give them also the benefit of the doubt. Kasi hindi din natin alam kung ano ang mga pinagdadaanan nila sa ngayon. So what else? We have new moon in Capricorn, step up and lead. Ayan. So, pwede na Taurus. Ito yung ito yung accomplishment mo. Ito yung achievement mo. 'Di ba? Baka na-promote ka na or baka mapopromote ka na into a leadership role. Kaya kailangan mo ngayon na mag-step up, no? You're stepping up the game. At kasi papunta ka na doon sa pagiging leader. Papunta ka na doon sa pag-upo, no, sa power, sa seat of power. You will be holding an authority. Kaya congrats. No? Baka ito na, no? Ito na yung mo, dapat ka na maging proud sa sarili mo kasi pinaghirapan mo. Kung ano man ang klaseng posisyon, na mataas na posisyon na mararating mo, pinagsikapan mo yan. You worked hard for it. Kaya kailangan lang talaga, di ba? Or dapat lang talaga na maging proud ka sa sarili mo of what you have accomplished or what you have, you have reached, di ba?
sa ano mo yan, sa trabaho, sa career mo, yung ganyan. So, tignan natin kung ano pa ang mga mensahe para sa'yo. No? So, we have Chariot. Ayan. So, si Chariot, travel. Okay? Ang iba sa inyo rito is going to travel soon. And you are divinely guided, no? So, you're very lucky, you're very blessed. Kasi kung saan ka man papunta, diba? Ano man ang patutunguhan mo, you are going to be divinely guided. Okay? Si Chariot din, success energy. Kaya most likely, you are, you are heading towards another endeavor or another venture na merong naghihintay na tagumpay sa'yo while you are freshly coming from ay tagumpay. Mas kasi kayo galing, si Chariot energy kasi parang nanggaling siya sa isang sitwasyon na mahirap, challenging, problematic, chaotic, pero napagdaanan niyang lahat. Nalagpasan niya, napagtagumpayan niya. Kaya bit-bit mo as you head towards a new beginning in your life. Kung ano man ang sisimulan mong bagong venture, ano mang sisimulan mong bagong ganap, bit-bit mo yung confidence. Bit-bit mo yung yung tiwala sa sarili, yung excitement, yung focus, determination, bit-bit mo yun kasi galing ka sa tagumpay, 'di ba? Kaya kung ano man ang pupuntahan mo, for sure, no? Muli magtatagumpay ka diyan kasi marami ka ng pinagdaanan meron pang mas mga mahirap na sitwasyon na napagdaanan kayo pero napagtagumpayan mo. Kaya parang kung ano man ang dadating sa buhay mo, wala ka nang iindahin, 'di ba? Wala ka nang hindi kakayanin. Kumbaga, kasi you have more confidence in you. So, we have 5 of Pentacles. Ayan. So, you are choosing to isolate yourself. Ang iba sa inyo, Taurus. Gusto mo na mapag-isa? Probably, ang iba sa inyo dito, merong financial hardship, no, na pinagdadaanan, and you are choosing to isolate yourself. Ayaw mo na malaman siguro ng iba na meron kang financial hardship na pinagdadaanan, kaya gusto mong mapag-isa lang. Probably you are thinking of how to solve your financial problems dito on your own. No, ayaw mong humingi siguro ng tulong sa iba, ayaw mong ipaalam sa iba, ikaw yung didiskarte mag-isa. No? So, malakas din naman talaga ang inyong kalooban. So, we have King of Wands. Ayan. So, you know what? Sabi dito, step up and lead. Tapos there is a King of Wands. So, this is leadership energy. So, definitely, Taurus, karamihan siguro dito sa inyo ay magiging leader talaga. May promotion talaga into a leadership role ang karamihan sa inyo dito. Kaya, good luck sa inyo. Okay? Thank you for watching. Love and light. Namaste.